Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Manuel. Malapit-lapit nang mag-50 anyos at isang guwapong jeepney driver. Una sa lahat, gusto ko munang bumati ng isang magandang araw sa inyo. Isa akong single parent. Nagkaroon ako ng 3 live-in partner pero wala akong nakatuluyan bilang asawa ni isa sa kanila. Maraming dahilan. Yung isa, iniwan na lang ako bigla. Yung isa, nagloko. Medyo naiiba lang ang pangatlo pero mamaya ko na ikukwento sa inyo. Madalas napapaisip ako kung ano ba ang mali sa akin na siyang dahilan kung bakit wala akong naging matagumpay na relasyon. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, Tony. Masipag naman ako. Mabait. Maprinsipyong tao at walang bisyo. Minsan nga sinasabihan ako ng mga kasamahan ko na baka raw masyado nga akong mabait. At dahil sa mga naging karanasan ko, Tony, hindi na ako nangarap pa na makahanap ng mamahalin sa buhay. Masaya na ako sa simpleng pamumuhay kasama ang anak ko na si Lara. Opa, aga nyo yata gumarahi ngayon. Hindi. Dinala ko sa talyer yung jeep. Naglolo ko na naman eh. Kailan daw maaayos? Hindi ko alam eh. Pero kapag hindi pa gawa bukas yun, hiramin ko na muna yung tricycle ng kumpare ko para may pangpasada ako. Sige po. Naghapunan na ba kayo? Hindi pa nga eh. Bumili ako ng ihaw-ihaw dyan sa kanto. Yun na lang muna yung ulamin natin. Yun, panalo ka talaga pa. Alam na alam mo talaga yung favorite ko eh. The best ka talaga. Kailangan ka no? Nambobola ka na naman eh. Uy, wala oh. Hindi nga. Wala nga. Parang may kakaiba sa'yo eh. Hala, si Papa. Teka. Nakita ko pala yung mga kaklase mo nung high school dun sa paradahan. Mga dalaga na, ano? Malamang pa. Dalaga na anak niyo eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin may mga nobyo na yung iba. Kung hindi nga lang naka-uniforme, mapapagkamalan mong mga empleyado na eh. Ikaw ba? Ha? Ikaw ba wala ka pa bang ipapakilalang nobyo sa akin? Nobyo? Bakit pa? Aawayin mo? Pagtatabuyan mo? Hindi ha? Alangan namang aayain mong mag-inom. Hindi. Ito napakasama ng tingin mo sa tatay mo. Parang pabigla-bigla naman kasi yung tanong ninyo. Medyo napapaisip lang din kasi ako, anak. Nung ganyang edad, kahit papano may mga nililigawan na rin ako. Siguro masama ugali mo, kaya walang nanliligaw sa'yo. Sus! Kung alam nyo lang kung ilang lalaki na ang tinanggihan ko, no? Kasi nga, ayoko pang isipin yung mga ganyan. Talaga lang, ha? Kayo ba pa? Kami? Ikaw. Ako? Opo, ikaw po. Ba't hindi ka maghanap ulit ng liligawan? Ay, naku po. Sa tanda akong to, yung pabatupagin ko. Wala ka pa namang 50. May mga nakikita nga ako. 60 anyos na nung nakahanap ng forever nila eh. Sila yun, hindi ako. Kita mo naman pinagdaanan ko sa pag-ibig. Pag-ibig na yan, puro palpak. Pa, hindi pa huli ang lahat. Ang dami-daming babae dyan. Nagkataon lang na yung mga natatalisod mo hindi ganong paborito ng Diyos. Ano, gusto mo tulungan ko kayong maghanap? Hindi na? Yung totoo, seryoso ko pa.
Marami na makabagong pamamaraan ngayon. Hindi mo na kailangang mangharana o mag-igib ng tubig gaya ng kwento ni Lolo noon. Wag na nga. Alam mo, maghain ka na nga lang doon at ako'y nagugutom na. Inuuna mo pa yung mga ganyan-ganyan eh. Sino ba nauna? Kayo po itong tatanong-tanong tungkol sa boyfriend na yan eh. Bilisan mo na, sasagot ka pa eh. Tumal ng pasada ngayon eh. Napakainit pa ng panahon. Manong! Manong! Pasahero, sakto. Sandali lang! Saan tayo, ganda? Ituturo ko na lang. Sige. Pero saan kanto? Kaya saan puro? Ituturo ko na nga lang, di ba? Mag-antay ka. Sabi ko nga, sungit naman ito. Oh, dyan. Hinto mo na lang dyan. Dito ho. Teka lang. Magkano? Ang alin? Bayad sa tricycle, malamang. Nako, hindi ho binibenta tong tricycle eh. Mukha ba akong nakikipagbiroan? Ikaw naman, ganda. Hindi ko mabiro, pinapangiti lang kita. Hindi mo ko kailangan pangitiin. Magkaibigan ba tayo? Magkano nga, Manong? Pakidalian nga. Maganda na sana, masungit lang. 40 ho. Ito, 50. Sa'yo na lahat. 40 lang ho. Yan naman madalas binabayad ko dito eh. Ha? Salamat ha. Sandali, tulungan na Ay, kita. wag na. Isang supot lang, tutulungan mo pa ako. Anong tingin mo sa akin? Mahina. Kaalis na nga. Sungit nun ah. Magkaibigan ba tayo? Maganda nga, magaspang naman yung ugali. Ulam sa bahay. Mapapa na lang muna siguro itong mga gamit ko at nang makabili sa kanto. Manuel! Sheila! Anong ginagawa mo dito? Ano ba nga ba? Di para kumuha ng sustento sa anak mo. Nakalimutan mo na yata na may isa ka pang anak. Naku po, lagot. Nga pala. Aba naman, Manuel. Tayo lang ang naghiwalay. Hindi kasali sa usapan ng anak mo. Hindi ko naman nakakalimutan si Janjan eh. Medyo hirap lang sa kita ngayon kasi palagi may diferensya yung jeep ko eh. Kumusta ba siya? Maayos naman ang kalagayan niya. Nakakakain ng maayos. Maganda ang grado sa eskwelahan. Salamat naman kung ganun. Kaya mo, kapag bumalik na sa dati yung kita ko, babawi ako. Ako ba? Hindi mo ako kukumustahin? Ano? Ibig ko sabihin hindi mo ba gustong malaman kung ano na ang kalagayan ko ngayon? Alam mo ba, palagi akong malungkot. Naku po, Sheila, hindi ako interesadong marinig yung kwento mo. Sige na, umalis ka na, naaalibadbara na ako sa'yo eh. Sobra ka naman. Hayaan mo, papasyal ako kay Janjan kapag nabawi ko na yung nagastos ko sa pagpapaayos ng jeep. Sabi mo yan hintayin kita. Oo na. Magpapahinga pa ako. Paalam. Tony, gusto ko nga palang ipakilala sa inyo si Sheila. Siya ang huling babaeng nakarelasyon ko. Naiiba ang kwento naming dalawa kumpara sa mga mas nauna kong karelasyon. Ako ang nakipaghiwalay kay Sheila. Simula kasi nang tumira kami sa iisang bahay, napag-alaman kong hindi pala siya yung tipo ng babae na gusto kong makasama habang buhay. Masyado siyang maraming luho, gastadora na akala mo ay mayaman.
Ang kapal pa mag-makeup. Bukod doon, masyadong aktibo sa mga tsismisan. Sana kung magaling sa gawaing bahay, hindi rin naman. Nagkaroon kami ng anak ni Sheila na nag-aaral na ngayon sa elementarya. Aaminin ko, hindi ko siya masyadong napagtutuunan ng pansin gaya ng atensyon na ibinibigay ko sa panganay kong si Lara. Nakatira kasi ang bunso ko sa puder ni Sheila. Pero ganun pa man, sinisiguro kong natutustusan ko ang mga pangangailangan niya. At hindi ko pinapalipas ang 1 linggo nang hindi siya nakikita. Hindi man ako naging perpektong lalaki para sa mga naging karelasyon ko, ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting ama sa mga anak ko. Lara anak, may pagkain ba tayo dyan? Opo, nagsaing na ako tsaka niluto ko muna yung delata dyan. Ba't hindi ka pa kumain? May ginagawa pa ako eh. Ginagawa? Parang nakatuto ka lang naman dyan sa cellphone mo. Shhh! Huwag ka munang kontrabida pa para sa'yo tong ginagawa ko. Paano naging para sa akin yan? Hindi mo alam to pa. Pero sige, tuturuan kita. Teka. Baka kalokohan na naman yan ha? Hindi ah. Ano ba kasi yan? Okay, tingnan mo to pa. Hinahanapan kita ng bagong mamahalin. Ha? O heto, usong-uso to ngayon dating app. Ano? Makikita nyo dito yung mga kaedad ninyo na naghahanap din ng karelasyon. Ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin yung picture nyo, yung pinaka-pogi, tapos... Teka. Anong sabi mo? Ilalagay mo dyan yung letrato ko? Babalandra mo dyan yung pagmumukha ko? Ganun na nga. Ano, ipapablatter mo ko dyan? Opo pa, parang ganun. Mga kriminal po yung nandito. Siyempre hindi ganun pa. Makinig ka kasi muna. Pag may picture ka na, tsaka mga detalye, pwede ka na makipagkilala sa iba. Makikita ng mga gumagamit ng app na yan yung mukha ko? Siyempre. Ibig sabihin, pag nakita nila na nandyan ako, ang iisipin nila naghahanap ako ng kapareha, ganon. Eksakto. Nako, wag na. Itigil mo na yan, burahin mo na yan. Bakit naman? Baka makita pa yan ng mga kasamahan kong driver, isipin nila para akong mangingisdang namimingwit ng matatabang galunggong. Paano nila makikita hindi naman sila marunong nito? Maliban na lang kung... Narinig ko nung nakaraan, nag-uusapan nila yan. Gumawa ng ganyan si paring Ramon eh. Hindi nga pa. Oo. Madami naman pwedeng i-download na ganito eh. Malay mo, iba naman pala yung kanya. Hayaan nyo na, hindi pa rin naman nila makikita to kasi yung mga babae lang ang makakakita ng profile nyo. Ganun ba yan? Kayo kasi, wala kayong tiwala sa akin. Teka, hindi pa rin. Ayoko. Delikado yan. Tanggalin mo na ako sa ano na yan, yung basta dyan. Bakit na naman? Baka mamaya nandiyan si Sheila. Baka kung ano pa isipin nun. Ayaw nyo nun? Malay nyo, ito na yung pagkakataon nyo para magkabalikan kayo. Huwag mo na ituloy ang sasabihin mo. Tilabutan ka nga. Pangalan pa lang ni Sheila, tumatayo na yung balahibo ko, Diyos me. Ako nga rin pa eh. Para kasing maligno kung sumulpot si Tita Sheila. Kaya nga maghanap na lang tayo ng iba. Hindi. Walang maghahanap. Walang gagawa ng app na yan. Walang maglalagay ng litrato ko sa internet. Tapos. Subukan lang naman natin pa. Ayoko. Kahit mga 1 linggo lang. Hindi. 3 araw. Hindi pa rin. Kung gusto mo ikaw maghanap na magiging nobyo. Makakain na nga lang. Itong batang to talaga, puro kalokohan yung naiisip. Tama na yan. Kumain na lang tayo. Baka matauhan ka pag nagkalaman na yan tiyan mo. Maluwag pa! Meron pa dito sa harapan, pwede pa isa dito. Uy, sa harapan to, ate, ikaw na lang doon. Sige. Nakikiusap po. Ay, dito ka na sa tabi ng driver, ate. Diyan ako sa labas. Pambihira. Nakaupo ka na eh. Mag-aabala ka pa talagang bumaba para paupuin ako dyan sa loob? Diyan lang naman ako eh. Sige na,
Sige, bahala kang mausukan dyan. Uy! Si ganda pala to. Basta ganda. Hindi mo na ako naaalala. Naging pasahero kita nung nakaraan sa tricycle. Ikaw yung madaldal na pilosopong tricycle driver. Uy, sobra ka naman. Hindi naman ako ganun. Uwi ka na? Malamang. Sakto, pag-garahin na rin ako eh. Hatid na kita hanggang sa inyo para hindi ka na mag-tricycle. Kuya, puno na po. Alis na po tayo. Oo. Hanggang dito na lang po tayo ha. Yung mga nakatulog dyan, baba na po, nasa terminal na tayo. Ay, sa wakas nakarating din dito. Pep. Saan ka pupunta? Bababa na, malamang. Hatid na nga kita sa inyo. Total, dadaan din naman ako dun eh. Sira ba tuktok mo? Ayoko nga. Baka kung saan mo pa ako dalhin eh. Tignan mo tong babaeng to. Taga dito rin ako. Maraming nakakakilala sa akin dito kaya hindi ako gagawa ng kalokohan. Marami palang nakakakilala sa'yo eh. Eh di mas lalong hindi ako sasama. Baka mamaya, machismis pa akong pumapatol sa gurang. Boy, anong gurang? Bata pa ako no? Baka nga hindi nagkakalayo edad natin eh. Mukha ka pa rin mas matanda sa akin ng maraming taon. Ang laki-laki ng side mirror ng jeep mo. Subukan mo kayang manalamin. Teka, parang namemersonal ka na. Alam mo maganda ka sana eh. Kaya lang ubod ng sama yung ugali mo, napakasungit mo. Hindi ka man lang humingiti pag kinakausap ka. Parang hangin yung turing mo sa kausap mo. Ganyan ka ba talaga Alam ha? kong maganda ako. Ang dami ko sinabi, yun lang yung narinig mo. Alam mo, wala akong panahon at lakas para makipagtalo. Pagod na ako sa trabaho. Baka alis na nga. Eh di umuwi ka. Kala mo naman magpupumilit ako ihatid ka. Salamat naman kung hindi. Hindi talaga. Sungit! Tony, laman ako ng lansangan araw-araw. At wala akong taglay na pwedeng ipangtapat sa mga artistang napapanood sa TV. O kaya kayamanan pwedeng ipangsilaw sa iba. Pero may isang bagay naman akong kayang ipagmalaki. Magaling akong makisalamuha sa mga tao sa paligid ko. Mayaman man o mahirap, kaya kong pakitunguhan. Hindi nga lang pulido ang galawan ko pagdating sa mga babae pero may kaaya-ayang personalidad naman ako. Nagkataon lang siguro na iba talaga yung kasungita na taglay nung Miss Ganda na yun. Kahit tanong gawin ko, hindi ko siya makausap ng maayos dahil para bang masamang tao agad ang tingin niya sa akin. Pero simula nung araw na yun, Tony, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magtatangkang kausapin pa yung babaeng yun kahit maging pasahero ko pa siya ulit. Hindi ko na siya papansinin. At higit sa lahat, hindi na ako mag-aaksaya ng oras at lakas para kausapin ang taong wala namang ibang ginawa kundi magsungit at mangmata ng kapwa. Nakauwi rin. Lara! Nasaan na kaya yung batang yun? Parang hindi pa nakakauwi ah. Hello, Pa? Anong oras ka uuwi? Gabi na. Hala, si Papa nakalimutan na yata. Ngayon yung birthday ng prof namin. Yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan. Di ba nagpaalam ako na pupunta kami ng mga kaklase ko? Ngayon na ba yun? Oo nga, nakaligtaan ko eh. Pahinga ka na, Pa. Pagod lang yan. Hindi. Susunduin na kita dyan. Gabi na rin eh. Delikado. Malapit na ba kayo matapos? Oo, Pa. Patapos na rin po. No, sige. I-text mo sa akin yung address para mapuntahan ko. Sige po.
labas ng batang yun. Salamat sa pagpunta nyo, ha? At sa mga regalo nyo. Wala po yun, ma'am. Salamat din po sa pag-invite sa amin. Pasensya na kung mauuna na ako umuwi, ha. Ang kulit kasi ng tatay ko, eh. Ganun talagang mga tatay. Intindihin mo na lang. Teka, parang pamilyar yung kausap ni Lara na yun, ha? Ay, pero iba po talaga yung tatay ko, ma'am. Makulit na matigas ang ulo. Pasaway din po paminsan-minsan. Minsan ganun talaga. Si Ganda. Si Sungit to, ha? Anong ginagawa niya dito? Lapitan ko nga. Gusto niyo po ba siya makilala? Nandyan na raw po siya sa labas, eh. Oo ba? Mawalang galang na po, ha? Nak, sino siya? Bakit magkasama kayo ng pinakamasungit na babae sa buong mundo? Pa? Ikaw? Magkakilala po kayo? Baka mamaya kung ano-ano na tinuturo mo dito kay Lara ko, ha? Hindi ko pinalaki to para lang impluwensya na kagaya mong masungit. Teka pa. Kilala niyo po si Ma'am Rebecca? Ma'am, kilala niyo po si tatay? Ang malas naman pala ni Lara. At ikaw ang naging tatay niya. Ganon. Pues mas malas siya na nagkaroon siya ng... Anak, ano mo ba tong babaeng to? Teacher po. Ng teacher na kagaya mo? Teacher? Teacher mo siya? Opo, pa. Instructor namin siya sa major subject. Parang natahimik ka. Ma'am, pasensya na po kayo, ah. Hindi po kasi alam ng tatay ko na teacher ko po kayo, eh. Magkwentuhan na lang po tayo sa susunod. Mauna na po kami, ah. Pasensya na po talaga. Wala yun. Huwag kang mag-alala. Mas malawak naman ang pang-intindi ko kaysa sa tatay mo, eh. Pasensya na po talaga. Pa, tara na. Teka, hindi pa kami tapos mag-usap, eh. Halika na, pa. Tony, sino ba naman ang mag-aakala na yung babaeng yun na punong-puno ng pait sa katawan ay isa palang guro at estudyante niya ang anak ko? Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Siyempre, nakaramdam ako ng hiya, pero nagtataka rin ako kung paano naging teacher ang isang kagaya niya. Kasi sa iilang pagkakataon na naging pasahero ko siya ay puro kamalditahan ang ipinakita niya. Pero alam mo, Tony, nung gabing yun, napansin ko rin kahit papaano, marunong din palang ngumiti si Rebecca. Lalo na nung magkausap sila ng anak kong si Lara. At hindi ko rin ipagkakaila, mas lumalabas ang taglay niyang kagandahan kapag nakangiti siya. Naisip ko na kung marunong naman pala siyang ngumiti, bakit hindi niya gawin yun ng mas madalas? Masyado ba siyang maraming pinagdaraanan? O baka kailangan lang ng isang taong magpapangiti sa kanya sa araw-araw? Baka kailangan niya ang isang tulad ko. Tony, sa mga sumunod na araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na pasimpleng magtanong kay Lara tungkol kay Rebecca. Minsan kasi kaming mga lalaki, kapag lalo mo kaming sinusungitan, lalo kaming ginaganahang makilala ang isang babae. Napag-alaman ko nga na walang nobyo at lalong wala pang asawa itong si Rebecca. Baka kaya nga palaging mainit ang ulo niya dahil walang nagpapasaya sa kanya. O di naman kaya hindi maganda ang karanasan niya sa lalaki. Doon na nga ako ginanahan, Tony. Alam kong may pag-asa ako kay Rebecca dahil ako ang tipo ng lalaki na hindi nagpapasindak agad-agad. Kung kailangan kong maghabol, maghahabol ako. Dahil base naman sa karanasan ko noon, madali para sa akin makuha ang isang babaeng nagugustuhan ko.
Opa, hindi pa pala kayo nakakaalis? Busin ko lang tong kape ko tapos alis na rin ako. Ah. Aga-aga, tutok ka na naman dyan sa telepono mo Kalokohan na naman yan, ano? Magugustuhan mo to, pa. Naku po, eto na naman tayo Ano na naman ba yan? Di ba gusto niyong mapalapit kay Ma'am Rebecca? Wala ako sinabing ganun Sus, kunwari pa si Papa. Eto nga ginagawan ko na ng paraan. Paraan? Tutulungan ko kayo na makahingi ng date kay Ma'am Rebecca. Ano? Pero syempre, pinaplano ko na rin kung saan kayo magde-date. Diyos ko po, tigil-tigilan mo na nga yan. Lara, ikaw pa nang hihingi ng date sa Rebecca na yon. Baka isipin pa nun, wala akong kakayanan na kumausap ng babae. Tutulungan ko lang naman kayo, pa, para mapabilis ang proseso. Alam ko naman yun. Pero, hindi ko na kailangan yung tulong mo. Po? Ang sabi ko, hindi mo na ako kailangan tulungan. Alam ko na yan. Sus, ilang babae na yung nakasama ko sa buhay Kayang-kaya ko nang trabahuin yung teacher mo nang hindi humingi ng tulong sa iba. Lalo na sa anak kong dapat pag-aaral lang inaatupag. Sandali. Ibig bang sabihin may plano na talaga kayong ligawan si Ma'am Rebecca? Hindi pa naman liligawan. Bale, papakiramdaman ko muna. Baka sakaling, alam mo na, baka kailangan lang ng konting pambobola, gano'n. Yan ang tatay ko. May sariling diskarte. Aba, syempre naman. Magkakaroon ba ako ng 2 anak kung hindi ako madiskarte sa babae? O paano? Hindi ko na kayo tutulungan Oo, kayang-kaya ko na to. Sigurado kayo Oo nga. Magaling tong tatay mo hindi sa pagmamayabang. Pero nung araw, kahit sinong babae ang matipuhan kong ligawan, napapasagot ko. Ganun ako kalupit. Kapag ganyang usapang ligawan, stock knowledge lang ang katapat niyan. Ano? Tayo? Kakain sa labas? Oo, bilang bilang magkaibigan. Ganon. Kaibigan mo mukha mo? Matapos mo kong awayin at husga-husgahan, sasabihin mong kaibigan? Di kung gusto mo, higit pa sa magkaibigan. Pero hindi naman agad-agad. Huwag naman nating madaliin. Alam mo, kapal din ang mukha mo no? Alam ba ng anak mong ganyan ang ugali mo? Sige. Ikaw na bahala. Kung anong gusto mong turing sa akin. Kung magkaibigan, kaaway, kahit ano. Basta pumayag ka lang na lumabas tayo. Pumunta-punta ka dito sa bahay ko nang walang pasabi. Hindi ko nga alam kung gaano katagal ka nang naghihintay at nagmamatsyag dyan na parang kriminal. Yung pala, yayayain mo lang kung kumain sa labas. Dahan-dahan naman sa kriminal. Wala naman akong ginagawa masama At lalong wala akong masamang intensyon sa'yo. Kahit sabihin pa natin wala kang masamang intensyon, hindi pa rin ako sasama sa'yo, no? Bakit naman? Abay, napakaraming dahilan. Hindi kita kilala, ayoko ng ugali mo, at higit sa lahat, ayoko yung forma mo. Yung forma ko? Ano masama sa forma ko? Balot na balot naman ako Tinignan mo ba sa salamin yung suot mo bago ka umalis ng bahay? Naka-leather jacket ka kahit ang init-init. May kung ano-anong tas-tas-tas-tas yung pantalon mo. At may suot ka pang kwintas na sobrang dilaw, halatang peking ginto. Baka isipin ng makakita sa atin na sumasama ako sa baliw. Rebecca, hindi mo ba alam? Ito ang uso ngayon. Pinaghandaan ko nga yung first date natin May pabulaklak pa nga ako Anong first date? Kilabutan ka nga. At saka, ano ba yung pabango mo? Saang baol mo ba hinalongkat yan, Mabango naman ako Mabango nga. Nasobrahan naman sa tapang. Akala ko yung dala mong bulaklak ang naaamoy ko. Ikaw pala. Amoy bulaklak ng patay. Nako Rebecca, sumusobra ka na Nagpunta ako dito na may bitbit na mabuting hangarin. Tapos ganyan lang yung mga sasabihin mo sa akin? Alam mo, mister, hindi ganyan ang tamang pag-iimbita sa babae. Masyado kang mapilit Hindi man lang ako nakaramdam ng kilig sa'yo. Isa pa, kapag ayaw sumama sa'yo, hindi mo dapat pinipilit. At saka sa susunod tanungin mo muna yung babae kung payag siyang makita ka bago ka sumulpot sa harapan ng bahay niya para yayaing lumabas.
Hindi ko naman alam yung numero ng telepono mo eh. Eh di maganda. At higit sa lahat, mister, kilalanin mo muna yung babaeng gusto mong pormahan. Nagdala-dala ka pa ng bulaklak eh, allergic ako dyan. Pasensya ka na ha, pero hindi. Hindi ako sasama sa'yo. Diyan ka na. Itong babaeng to, kung di ka lang maganda eh. Tony, sige na. Aaminin ko na. Palpak ang unang sabak ko kay Rebecca. Masisisi niyo ba ako? Matagal-tagal na panahon na rin ang lumipas nang huling beses akong nakipag-date sa isang babae. Bukod sa hindi na ako sanay, hindi ko na rin matandaan ang mga matitinik na estilo ko noon. Ang hirap na palang umakyat ng ligaw kapag may edad ka na. Isang pagsubok na ang magpakilig na mga babaeng nasa edad 40 pataas. Hindi na sila natutuwa sa mga bulaklak at mas lalong hindi na sila nadadaan sa pambobola. Kailangan ng matinding tiyaga at malupit na diskarte. Pero Tony, habang nahihirapan akong makuha ang loob ni Rebecca, mas lalo akong ginaganahan na makilala siya ng lubusan. Tony, kahit tinanggihan ako ni Rebecca nung unang beses ko siyang niyayang lumabas, hindi pa rin ako sumuko. Nagpahinga lang ako saglit at nag-isip ng panibagong diskarte. Buti na lang maraming alam sa panliligaw ang anak ko. Siya ang nagsasabi sa akin kung ano ang mga gusto ni Rebecca. At kahit mas bata ang anak ko sa akin, sinunod ko ang lahat ng payo niya. Binago ko ang mga palpak kong kaalaman. Binawasan ko ang pagiging mayabang. Nagdamit lang ako ng simple pero dapat palaging malinis sa katawan at mabango. At hindi na ako presko kung umasta sa tuwing makikita ko si Rebecca. Kumbaga kinakausap ko na lang siya bilang normal na kaibigan. At epektibo naman, Tony, dahil pumayag na si Rebecca na maging kaibigan ako. Katunayan, nakakasabay namin siya ni Lara sa merienda. At tinatanggap na rin niya mga regalo kong prutas at gulay. Sabi kasi ni Lara, yun ang mas gusto ni Rebecca. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin masabing may patutunguhan ang ginagawa ko. Hindi ko pa rin kasi maramdaman kay Rebecca na nagugustuhan niya rin ako. Ayos lang naman. Ang importante ay umaabante na ako kahit papaano. Walang kaso kung maging magkaibigan muna kami. Oo, yung mga hindi pa bayad dyan, magbayad na para makalakad na tayo. Bayad daw. Uy, teka, sino itong tumatawag? Si Rebecca? Hello, Rebecca? Hello, Manuel. May ginagawa ka ba? Pumapasada pa ako eh. Bakit? Pwede ka bang dumaan saglit mamaya dito sa apartment? Sira kasi yung gripo sa lababo eh. Magpapatulong sana akong mag-ayos. Oh, sige. Hayaan mo. Bago ako gumarahe, dadaan ako. Salamat ha. Ay, wala yun. Sige, mamaya na lang ha. Biyahe na ako eh. Sige, ingat ka. Bakit? See you. Ha? Hindi, wala. Mamaya na lang. Sige, bababa ko na to. Sige. Di sumasagot si Rebecca.
Katukin ko na nga lang. Tao po! Rebecca! Rebecca, si Manuel ito! Ano ba, Benny? Ayoko nga kasing sumama sa'yo. Oh, teka. Sayang May kausap ba sa telepono si Sama ka Rebecca? sa akin. Dahil yun ang tamang gawin. Kahit anong Boses sabihin ng mo, lalaki hindi yun, ako sasama sa'yo. Ah, ganun ha? Aray ko! Halika! Rebecca! Rebecca, nandito ako! Buksan mo yung pinto, Rebecca! Tawarin mo ako, Rebecca. Sisirain ko na muna tong pinto mo. Rebecca! Manuel? Sino ka? Bitawan mo si Rebecca! Rebecca, ayos ka lang? Manuel, umuwi ka na muna. Ako nang bahala dito. Hindi. Hindi kita pwedeng iwanan dito na may nanggugulo sa'yo. Kaya pala ayaw mo umuwi sa atin ha? Benny, pakiusap. Parang awa mo na. Umuwi ka na, susunod ako. Uuwi ako sa atin kung yan ang gusto mo. Eto ba? Eto ba lalaki na to? Ang nagpapasaya sa'yo ngayon ha? Benny, nakikiusap ako sa'yo. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako, umuwi ka na. Alam ba niya na pwede kayong makulong sa ginagawa nyo? Alam ba ng lalaki na yan na may asawa ka na? Ano sinabi mo? Sabi na nga ba eh, hindi mo alam. May asawa na yan si Rebecca. At ako ang asawa niya. Kasal kami. Kaya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mali ang kung anumang namamagitan sa inyong dalawa. Totoo ba yun, Rebecca? Oo, Manuel. Totoo yan. Asawa ko si Benny. Eh bakit hindi mo sinabi agad? Ang sabi mo dalaga ka. Mahabang kwento, Manuel. Pero mabuti na rin na nangyari to para malaman mo yung totoo. Di ba nga sinabi ko sa'yo dati? Kilalanin mo muna ako. Kasi marami pang tungkol sa akin na hindi mo alam. Lalo na ang nakaraan ko. Rebecca, hindi ko maintindihan. Nagsinungaling ka? Tama ka nga. Mabuti na rin na nangyari to kasi ngayon alam ko na kung ano yung totoo. May tinatago ka palang lihim. Di ko akalain magagawa mo akong lokohin. Ako at ang anak ko. Tony, labis kong ikinagulat ang lahat ng nalaman ko tungkol kay Rebecca. Buong akala ko kasi dalaga siya at walang pananagutan. Hindi ko maiwasang hindi masaktan dahil sinadya niyang ilihim ang lahat. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa anak kong si Lara. Umasa kasi akong nagpapakatotoo siya gaya ng ginagawa ko. Tony, pansamantala muna akong dumistansya kay Rebecca. Ilang araw akong hindi nagparamdam sa kanya. Pinag-isipan ko mabuti ang susunod na hakbang na gagawin ko. Nanghihinayang ako sa nasimula namin. Pero kahit na gustong gusto ko siya, unti-unti ko nang tinanggap sa sarili ko na baka kagaya lang din siya ng mga lumipas na relasyon ko. Na baka mauuwi lang sa wala. Uy, pa! Bakit di ka lumalakad? Wala ka bang pasada ngayon? Wala akong ganang pumasada eh. Iniisip niyo pa rin po ba yung nangyari? Alam niyo pa... Sige, mag-usap tayo. Bilang ngayon lang ako magkakaroon ng oras para payuhan kayo dyan sa pinagdadaanan niyo. Ikaw pa talaga magpapayo sa akin ha? Hindi makikinig sa'yo yan. Bulag eh. Bulag sa pag-ibig. Ano na naman ginagawa mo dito? Ano pa? E di para gisingin ka sa katotohanan na hindi matinong babae ang Rebecca na yan. Anong tingin mo sa sarili mo? Matino? Hindi naman
naman yun ang pinupunto ko, Manuel. Ang sa akin lang naman, kung mamimili ka sa amin ng Rebecca na yun, di hamak naman na mas tama na ako ang piliin mo. Wala akong sabit, hindi ako kasal, hindi sasakit ang ulo mo sa akin. Kahit kailan ka talaga, Sheila. Ay, seryoso ako dun. Bakit ba hindi mo makita yung totoo na walang magandang maidudulot sa'yo yung babaeng yun? Bakit hindi mo na lang ako balikan? Subok at garantisado na, wag ka. Di bali na lang, oy. Mas maatim ko pang tumanda na mag-isa kaysa magtiis ulit sa ugali mo. Doon ka na nga. Lumabas ka na dito. Uy, sandali lang, Manuel. Hindi pa ako tapos eh. Aalis ka o kakalad ka rin kita. Kabibigay ko lang ng sustento sa'yo kahapon ah. Nandito ka na naman. Oh, sige na. Doon ka. Aray, sige na. Huwag mo naman ako itulak. Umuwi ka na. At nang matahimik naman yung mundo ko. Sige na. Sandali lang, Manuel. Ay, buksan mo itong pinto, Manuel. Dagdag sakit ka sa ulo. Naniniwala na ako pa. Matinik ka nga. Eh hanggang ngayon ang lakas ng tama sa'yo ni Tita Sheila eh. Kaso, isa naman siyang malaking pagkakamali sa buhay ko. Bakit kaya ganito anak, no? Ang malas ko sa pag-ibig, no? Malas ba talaga? O baka naman iniisip nyo lang na malas kayo? Anong ibig mo sabihin? May tanong ako sa inyo pa. Ano yan? Si Ma'am Rebecca ba nagustuhan nyo lang dahil alam nyong dalaga siya? Dahil lang ba sa nagagandahan kayo? O dahil may kakaiba sa kanya na talagang bumighani sa inyo? Base kasi sa kwento nyo, parang may mali dun sa Benny na yun eh. Di ba nga, naabutan yung sinasaktan niya kamo si Ma'am Rebecca? Nakita mismo ng dalawa niyong mata, di ba? Oo. Palagay ko kasal sila, pero hiwalay na. At ayaw siyang balikan ni Ma'am Rebecca. Parang si Tita Sheila. May pagkaning-aning kaya ayaw niyo na siyang balikan. Di ba dapat alamin niyo muna mismo kay Ma'am Rebecca yung totoo? Pero kahit ano pa yung totoong estado nila, kasal pa rin sila. Marami namang ganun, di ba? Kasal sa papel pero hiwalay na at hindi na magkakabalikan pa. Hindi lang napapawalang bisa yung kasal. Di ba ganun yun? Saan mo naman nalaman yan? Pa, hindi naman ako ignorante sa mga ganyang bagay. Tsaka, ganun ka ba kadaling sumuko pa? May nakita lang kayo na problema, umaayaw na kayo. Ibig sabihin, ganun lang kababaw yung nararamdaman nyo? Hindi ah. Talaga ba? Sigurado kayo? Mukhang kabaligtaran yung nakikita ko eh. Pero, kayong bahala. Kung ayaw nyo na siyang kausapin ulit, hindi nyo na talaga malalaman yung totoo. At sinasabi ko sa inyo pa, baka pagsisihan nyo yan bandang dulo. Ano namang pagsisisihan ko? Tandaan nyo pa, hindi pa kayo magkarelasyon para umasta kayo ng ganyan. Tsaka, ikaw sa sarili mo, hindi ka naman perpekto eh. Kaya wag rin kayo maghangad ng babaeng perpekto. Tinanggap niya nga kayo bilang malapit na kaibigan eh. Kaya gawin nyo sana yung papel nyo. Tao po. Rebecca. Rebecca, si Manuel to. Tao po. Sandali lang. Ikaw pala. Bago pintuan natin ah. Sinira mo eh. Sabihin mo lang kung kulang pa yung binigay ko para mapaayos yung pintuan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw lang tong nagpupumilit eh. Pinaabot mo pa sa anak mo, hindi ko tuloy matanggihan. Pasok ka. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi, ayos lang. Rebecca, gusto ko sanang humingi ng tawad. Patawarin mo ko kung ilang araw na akong walang paramdam. Gulong-gulo kasi yung isip ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya dumistansya na lang muna ako. Dahil basta nalaman mo? No, ganun nga. Pasensya ka na rin kung hindi ko sinabi sa'yo agad ang totoo. Ginagawa ko kasi ang lahat ng makakaya ko para makausad mula kay Benny. Komplikado kasi ang naging relasyon namin kaya hindi pa ako handang pag-usapan siya noon. Bakit? Ano ba nangyari? Tsaka bakit kanya pinipilit na umuwi?
Iniwan ko na siya, Manuel. Sinasaktan niya ako at halos araw-araw inaabuso ng pananalita niya. Nagtiis ako kasi umasa ako na magbabago siya. Pero ang tagal-tagal na. Hanggang sa umabot na sa puntong ayoko na. Suko na ako. Gumawa ako ng paraang makaalis sa poder niya. Pero ayaw niyang tumigil sa panggugulo sa akin. Nalulungkot ako para sa'yo, Rebecca. Hindi ko naman alam na marami ka palang pinagdaanan eh. Ang pagkakamali ko lang, hindi ako nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Kaya ang lakas ng loob niyang sundan ako kahit saan ako magpunta. Pero yun ang susunod na hakbang na gagawin ko. Kailangan kong idaan sa legal na proseso ang lahat. Dahil kung hindi, habang buhay akong magdurusa. Magulo ang buhay ko, Manuel. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Kung mag-alala, Rebecca, hindi ko uusisain yung mga bagay na hindi ka pa handang ibahagi sa akin. Pero gusto ko lang malaman mo na nakahanda na ako. Nakahanda ka na? Nakahanda akong gawin ang lahat para sa'yo. Manuel. Alam kong matagal-tagal pa bago ka tuluyang makalaya sa nakaraan mo. Pero maghihintay lang ako. Hindi lalayo hanggang sa maging maayos ang lahat at maging handa ka na rin. Maghihintay ako hanggang sa umayon ng tadhana para sa ating dalawa. Basta ipangako mo lang na sa oras na maging malaya ka na, ako ang una mong maiisip. Sa akin ka unang tatakbo. Dahil hindi ako aalis kung saan mo ako iniwan. Dito lang ako maghihintay ng buong tapat sa'yo. Tony, tinupad ko ang sinabi ko kay Rebecca na maghihintay ako sa kanya hanggang sa maayos niya ang mga personal niyang problema. Buo na ang desisyon niyang daanin sa legal na proseso ang pakikipaghiwalay niya sa dati niyang asawa at buo din ang suporta ko sa mga plano niya. Sa ngayon, mananatili lang ako sa tabi niya bilang isang mabuting kaibigan. Pero syempre, hindi ko pa rin pinalalampas sa mga pagkakataon na maipaalala sa kanya na may isang taong naghihintay at nagmamahal sa kanya kahit ano pa ang kanyang nakaraan. Tony, maraming beses man akong nabigo sa pag-ibig, hindi pa rin ako nauubusan ng lakas para sa huling biyahe. Hanggat nandyan si Rebecca at hanggat iisa ang direksyon na tinatahak namin, nakatitiyak akong makakahabol pa rin kami sa last trip ng buhay pag-ibig. Hanggang dito na lang, Tony. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Suma sa puso, Manuel. Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso.